Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 32 loose firearms isinuko 14 na dating extremists nagbalik loob sa Maguindanao del Sur. 85 peso wage hike sa NCR pansamantalang ipinahinto ng Pasig Regional Trial Court. 510 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Batangas Port, 2 arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa 32 loose firearms ang voluntaryong isinuko habang 14 na dating kasapi ng violent extremist groups o VEGs ang nagbalik loob sa pamahalaan sa magkahiwalay na programa ng 601st Infantry Unifier Brigade noong July 29 at 30 sa Maguindanao del Sur. Noong July 29, 6 na dating extremists ang sumuko kasabay ng pagsuko ng 24 loose firearms mula sa mga residente ng Talayan, Gindulungan at Datuangal Midtimbang. Sinundan ito noong July 30 ng pagbabalik loob ng 8 dating kasapi ng VEG sa 90th Infantry Battalion sa Datu Saudi Ampatuan nang isinuko rin nila ang 8 matataas na kalibreng armas. Pinangunahan ni na Brigadier General Edgar Catu at Major General Jose Vladimir Cagara ang mga programa habang tumanggap ng cash at rice assistance ang mga nagbalik loob mula sa MSSD, MPOS BARM at mga lokal na pamahalaan. Ayon sa militar, patunay ang sunod-sunod na pagsuko ng mga armas at pagbabalik loob ng mga dating extremist nang lumalakas na suporta ng mga komunidad sa mga programang pangkapayapaan at paghahanda para sa ligtas at mapayapang BARM parliamentary elections sa September 14. Nag-noise barrage bilang protesta ang mga health worker ng UST Hospital sa Lacson Avenue, Sampaloc nitong July 31, Biyernes bilang pagtutol sa pansamantalang pagsuspinde sa 85 peso minimum wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Nakiisa sa protesta si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Nauna nang naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO na epektibo hanggang August 13 matapos maghain ng petisyon ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi na kailangang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod bago ipalabas ang TRO dahil nananatili itong kanilang vested right. Nakatakda sa August 3 ang pagdinig sa kahilingan para sa writ of preliminary injunction. Arestado ang 2 individual habang nasamsam ang tinatayang 75 kilos ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 510 million pesos sa isang interdiction operation sa Batangas Port noong July 30, Huwebes, ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na Hasad, isang 22 anyos na estudyante, at Judeline, 27 anyos. Kasama rin nila ang isang 17 anyos na binatilyo na iniwan sa pangangalaga ng lokal na Social Welfare Office para sa kaukulang interbensyon. Na-recover ng mga otoridad ang 75 foil packs na naglalaman ng humigit kumulang 75,000 grams ng hinihinalang shabu na isa sa ilalim sa forensic examination ng PDEA Laboratory Service. Mahaharap ang 2 arestadong sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.